Alam nyo ba, kapag hindi nyo ito nagagamit, normal lang na naaapektuhan din ang size nito. Kapag may mga changes sa sex life nyo, of course, meron din changes doon sa size niya. And for today's video is another concern video. Ang sabi niya, hello Miss Che. Ask lang po, ano ang nangyayari sa ari naming mga lalaki kapag hindi na nagagamit? Kasi mag 3 years na ako nasa abroad. Salamat po. Okay, ang ari po ng isang lalaki ay isang fragile, parang babasagin na part ng katawan ng isang lalaki. Sa napakaraming dahilan, pero alam nyo ba, kapag hindi nyo ito nagagamit, normal lang na naaapektuhan din ang size nito. Kapag may mga changes sa sex life nyo, of course, meron din changes doon sa size niyan. Kapag regular ang erections mo and normal ang testosterone level mo, of course, matutulungan niya na ma-maintain ang healthy penis. But, abstaining for too long at hindi mo na nagagamit yan ng napakatagal na, maapektuhan yung libido mo. At don't you worry, kahit na nandyan ka sa dry spell na tignatawag or tagtuyot ka, as long na meron ka namang healthy condition, pagbalik mo dun sa nakagawian niya, bumuwi ka na sa wife mo at maibalik nyo yung paglalambingan nyo ng mas madalas, of course, babalik din sa dati ang lahat. Pwede ka naman magsarili habang wala ka sa tabi ng asawa mo. As long na wala kang health condition tulad ng mga erectile dysfunction, babalik din sa dati ang lahat. Kasi kapag meron kang erectile dysfunction, mas mahirap makipagtalik dun sa partner mo. Another thing, pag matagal mo nang hindi nagagamit ang ari mo or hindi ka pa man lang nakakapagsarili, malaki ang chance na ma-increase ang erectile dysfunction. According sa isang study ng The American Journal of Medicine, ang erectile dysfunction ay madalas nangyayari kapag ang edad mo ay nasa 50s na. Lalo na kung hindi aktibo ang paggamit mo ng iyong penis. According sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng regular intercourse ay makakatulong para ma-preserve na magkaroon ka ng erectile function, not dysfunction ha. But of course, may mga iba pang sanhi ang pagkakaroon ng ED. Ito yung bukod sa pagtaas ng edad ng mga lalaki, pagkakaroon ng depression, pagkakaroon ng mga sakit like diabetes, heart disease, and of course, yung malakas na paninigarilyo. So, very important, kapag ikaw ay nasa healthy relationship, make sure na at least 1 or 2 nights ay nakalaan para sa inyong paglalambingan. Always remember that the more you connect intimately with your partner is the better the sex life will be. Another thing, minsan kapag nasanay ka na ng walang talik o hindi mo na talaga nagagamit ang iyong ari ng matagal na panahon na, minsan ayaw mo na rin eh. Minsan na lalaman mo, nakakasurvive ka pala ng ilang buwan, ilang taon na hindi mo hinahanap to. Kasi ang testosterone level ng lalaki, nagdi-decline yan naturally as they age. Kapag nagkakaedad na sila, it's normal talaga na may mga changes na doon sa kanilang mga desire or to have sex as you grow older. Hindi naman lahat, pero nangyayari talaga ito. May mga hormonal changes din kasi ang mga lalaki, hindi lang sa babae nangyayari yan. Especially kapag ang mga lalaki ay nasa 60s na, nagdi-decrease na talaga ang kanilang testosterone level. And also your libido, kaya yung ability na mag-hold ng erection ay nababawasan din. Kapag ganito guys, mag-consult kayo sa mga doktor nyo para mabigyan kayo ng prescription kasi meron talagang mga injection for testosterone para mas tumaas pa, para ma-restore or maibalik yung normal level nito. Last one, kapag hindi mo talaga yung ginagamit o hindi ka man lang nagmamariang palad, of course, mag-shrink ang ari mo. Mag-shrink, liliit, lulubog. You know the saying, use it or lose it. Totoo yun pagdating sa usapin ng inyong ari. Kapag hindi mo yan ginagamit, of course, liliit talaga yan. Para mapanatili na ito ay elastic, ang spongy tissue ng inyong ari ay dapat regular na na-exercise para mas nakakatanggap siya ng maraming blood flow na kinakailangan during erection. At kapag hindi, of course, possible na ma-lose yung elasticity nito at mabawasan yung size nito ng at least centimeter. Lalo na kapag may problem ka na talaga doon sa erections mo bago ka nawalan ng talik, naku, mas magde-develop pa ito.
Merong mga vacuum device, erectile therapy na makakatulong para sa may mga erectile dysfunction. Very effective ito kasi matutulungan niya na mag-pump yung iyong blood flow papunta doon sa penis mo kapag gumagamit ka ng mga vacuum therapy device na to. Always remember, yung regular na erection ay makakatulong para ma-maintain ang size ng inyong ari. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nagustuhan niyo po at may natutunan kayo sa mga tips na pinag-usapan natin. Please give it a thumbs up and also share this video dun sa mga kaibigan na alam niyong matutulungan ng video ito. Also, huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!